Pinaiyak sa ano. May monologue. Pero, Mr. Reese, paano nyo natuklasan when you were Ang formal na friend. She's from St. Benigno. Wow! Nasa system yun. Wow! Gusto mo nang ilabas na lasan? Ganda na. We're wearing green. Teacher siya dun eh. Pinilip ka rin. Teacher. Ah, talaga? Diba? Hindi lang halata. Para pag hindi. Alam ko student. Looks young. Oo, palakpak na. Ikaw na. Question. Hindi pa mausapan eh. Kasi na-recap. Oy, mag-question na si Mark. Summarize na lahat yan. Oh, sige. Listen Pero carefully. paano nyo nalaman yung passion for music? How did you get to discover that when you were a child? Mahilig kasi po ako ng bata. Kasi yung side ng father ko, kumanta. Sumasabay ako and nakita siguro na may potential. Sinali ako sa singing contest ng 5 years old ako. Oh. Ayun nga, first sali ko po atas, nagka-prize agad ako. So yun, nagtuloy-tuloy na, naging vision na ng parents ko. Diba? Pambaon. Vision na Ano yung mga early role models mo before? Sino-sino yan? During the 1990s yan, no? Sino ba? Yung mga sila, yung mga divas ko dati. Right. Whitney Houston. Live vlog. So, ano yung mga samples ng mga kinakanta mo dati? Genuine. I Will Always Love You. Yung Diretso mga vlog na contest pieces po na madalas na kinakanta. Or naglalani niyo sa Lucha Ray po ako dati. You Don't Have to Say You Love Me, Tila, yun. Meron pa akong gimmick mo ng tuwing I Will Always Love You. Kasi syempre mataba ako. Yung part na, Love You, instrumental. Tinuro sa akin niya, gaganyan ako, tapos sasayo. Wala kasi akong video, ako nakita niya lang. Siyempre nakagaw na ka, di ba? Love You, tapos, eh, tama-tama ako. Kaya rin po ako nakakadagdag na lalo ako minsan. Yung paandar. Paandar kasi kailangan mo, di ba? May ganyan-ganyan ka, di ba sila Charisse? Naman ako ganyan. Kasi puro gano'n na eh. Gas-gas na yung gano'n eh. Ganun. Kendeng naman. Bago si Raisa Chacha, ako muna. Try mo. Sampol. So, you said kanina that you had a hiatus from music. Mga ilang taon yan nagtagal? Kasi matagal eh. Nung third year high school ako hanggang siguro mga 2 years. 2 years. So, what did you do? Totally na-disconnect ka ba from music during that time? Or Hindi naman disconnect pero kakanta ako siguro yung kasi sobrang safe. Ano lang, ganyan ako, pula, gano'n. Hindi na talaga yung ba't natin na competitive way? Hindi na. Kasi sa The Voice na yung nagpabalik sa So, for 10 years. And then, matanong ko lang, no, let's say 10 years from now, kasi you see yourself na. Sana marami ng albums and hopefully sana doon pa rin ako sa industriya. Okay, so, salamat. Thank you for the Tapos doon na yung pagkanin na lang. Sorry, thank you for coming. Ilan po kayo sa bahay? Census. Personally po ba to? Asan ka nung gabi? Blatter. Court stenographer pero. Umarta rin ka. Ikaw na. Natanong niya na lang. Ayun, Clarice, di ba, part ka na ng homegrown divas ng ASAP. So, ano yung feel na, andun kasama mo na sila sa ASAP, you're part of the bukod doon yung changes, paano yung training mo, paano yung changes nung pagiging part mo na linggo-linggo ka na nakikita? Sobrang saya po na, sino mga akala naging part na po ako na ASAP HD pa, nabigyan pa kami ng title. So, sobrang saya nga na nakakasama ko ng mga idols ko. Na minsan, sa prod, kasama namin si Miss Lani, Sir Gary, Sir Martin, yung mga divas po ng mga icons talaga sa music. And, yun nga, sobrang big help po sa akin yung magpasama sa ASAP kasi magandang po yan promotion or maganda rin kasi yung visible ka sa TV. Doon ka po makakuha ng mga racket, yung mga po. And yun, sobrang na-improve pa yung skills ko sa pagkanta kasi
homegrown diva, so kailangan pangatawanan mo yun ang diva. So, kailangan tuloy-tuloy lang yung pag-practice mo yung pag-enhance mo ng talent mo. Aside doon, parang nailinya ka na rin as parang mga tawag na teleserye team song princess ses ng ABS-CBN. So paano yun? Paano yung kunyari, Mirabella, just one. So paano yung ano pa yun? Feeling na bukod na dati ng about from ASAP, tapos yung gano'n, yung feel mo na yung Mirabella po is nabigyan ako ng chance na kantahin. and the music video was good. After po, grand finals pa lang po niyan, sinabihan na ako na kukunin ka raw ni Sir Deo kung gusto nang kumanta ng Mirabella. Sobrang hindi ko rin po ako makapaniwala nung mga naririnig ko yung boss ko tuwing kumakain ako ng hapon. Kunyari may drama scene, biglang, ano ba? May boses ko yan. Dati hindi naman boss ko. Sobrang, nakapagano'n ako yung pinakamataas. Si mama nga po nung una, umiyak pa. Umiyak. Sabi niya, ang ganda ni Mira. Iyak siya kasi, sobrang ang saya kasi na marinig mo yung boses mo sa teleserye na nakakarinig mo may mga scene, nakakadagdag na maiiyak ka na. Sobrang thankful po ako na nabigyan nga ako ng chance. Sana magkaroon pa ulit. Thank you. Question. How confident are you now kaysa noon na sa The Voice? Siyempre, nadagdagan na yung confidence ko kasi dati sobrang mahihain ako na though until now, doon pa rin yung hiya ko. Minsan, nahihiya pa rin ako sa stage Talagang hindi ko siya maalis. Pero sana maalis na nga siya. Sinasabihin pa nga po rin po ako na, tanggalin mo na yung hiya. Kasi talagang stage fright mo kasi kailangan ka na Pero compared mo po sa The Voice, as in, marami malaki na rin po yung magbabago sa confidence ko. Hindi na rin po ko nahiya makipag-usap sa inyo.